sa tuktok ng Dominican Hill kung saan ang mga ulap ay tila dumadalaw sa lupa, nakatindig ang isang gusaling matagal ng patay. Ngunit hindi kailanman natahimik ang Diplomat Hotel. Isang gusaling nagdaan sa panahon ng kolonyalismo, giyera, pagpapahirap at misteryo. Marami na itong nasaksihan, pagdarasal, pag-iyak, pagkawala at kamatayan. Sa bawat pader na may bitak, may kwento. Sa bawat pasilyong walang ilaw, may aninong gumagalaw. At sa bawat silid na iniwan ng panahon, may kaluluwang hindi nakaalis. Ito ang dokumentaryo ng mga nilalang na nanatili. Bago natin simulan ang kwento, kung gusto ninyo na ganitong content mag-like, share, subscribe sa Takip Silim Stories at marami pa tayong nakakatakot na kwento na parating. Maraming salamat po. Noong 1915, itinayo ng mga Dominican Order ang isa sa pinakamalaking retreat houses sa Cordillera. Isang lugar na dapat sanay puno ng katahimikan, pagninilay at banal na awit. Ngunit nang dumating ang mga Hapon noong World War II, naging impyerno ang lugar. Sa mga lumang tala, nakasulat na daan-daang sibilyan ang dinala sa likod ng gusali upang hindi na muling makita. Sa mga kwento ng matatanda, sinasabing sa malalaking kwarto sa itaas, ang mga madre at pare ay pinugutan isa-isa, habang ang kampana sa belfry ay tumutunog nang wala sa oras. May isang kwento ng war survivor na nakatago sa ilalim ng chapel. Babaeng nagngangalang Elena. Ayon sa huling entry sa kanyang notebook, naririnig ko ang kanilang pag-iyak sa dilim. Tumitigil ang mundo tuwing may nahuhulog na ulo. Ngunit ang kampana, ang pinakamalala, tila masaya ito sa bawat patak ng dugo. Pagkatapos noon, hindi na siya muling nakita. Taong 1970 nang muling binuksan bilang Diplomat Hotel sa pamumuno ng faith healer na si Tony Agpawa. Maraming naniniwalang ang buong gusali ay ginawa niyang spiritual sanctuary. May mga kwentong tuwing gabi raw, may naririnig na dasal sa mga kwarto kahit walang tao. Ang ilan sa mga guest nagrereklamo ng biglaang paglamig, pagkalat ng amoy kandila at pagkatok sa pintuan kahit 10 oras ng gabi. May isang lalaking guest galing Maynila nagreklamo sa staff. Bakit may umiiyak na sanggol sa kabilang kwarto? Hindi ako makatulog. Walang staff na nagsabi. Walang baby. Walang guest sa katabing kwarto. At noong binuksan nila ang silid kinabukasan, maya-mayang bumukas ang bintana kahit walang hangin. Sa loob, nakaukit sa sahig. Hindi kami natutulog rito. At sa mismong araw na iyon, natagpo ang patay si Tony Agpawa sa ibang syudad. Mula noon, tuluyang iniwan ng panahon ng hotel. Si Lino Ortega, isang batang filmmaker, ay lumuwas sa Baguio upang bumuo ng dokumentaryo tungkol sa haunted places sa Pilipinas. Sa lahat ng lugar na pinuntahan niya, may isang laging binabanggit ng mga tao. Kung gusto mo ng totoong multo, sa Diplomat Hotel ka pumunta. Kaya't dinala niya ang kanyang kamera, tripod at recorder. Kasama ang dalawang kaibigan, si Ria, isang historian, at si Marco, isang sound engineer. Unang hating gabi sa Diplomat Hotel. Habang unti-unting napapalibutan sila ng fog, dahan-dahan ding lumalalim ang katahimikan. Ang gusali ay parang dambuhalang aninong nakatingin sa kanila. Pagpasok pa lang nila, tunog ng lumang typewriter mula sa loob ng front desk. Nagkatinginan sila. Walang tao dapat doon, walang kuryente, walang dahilan para lumapit si Lino. Sa ibabaw ng lumang mesa, may typewriter na natatakpan ng alikabok.
Nakasulat sa papel, "Bakit kayo bumalik?" Pagkislap ng flashlight, nawala ang papel. Habang naglalakad sila sa pasilyo, tila may humahabol na yapak sa likod nila. Subalit paglingon nila, wala. Si Marco, na may hawak ng audio recorder, biglang napahawak sa tenga niya. Guys, may naririnig akong boses. Butas ang frequency. Parang umiiyak. Habang nag-i-inspeksyon sa lumang kwarto, tinuro ni Ria ang bintana. Lino, may nakasilip. Nang itutok ni Lino ang kamera, wala ng tao. Pero sa playback ng kamera, isang mukha. Maputla, walang mata, ngingingiti, pero hindi ngiti ng tao. Pumasok sila sa children's room kung saan tumira ang mga refugee families noong panahon ng giyera. Nang siliping mabuti, may mga luma pang crib na natitira, may mga lumang laruan, may stain sa sahig. Mula sa likuran ng kwarto, biglang may narinig silang babae. Anak ko, Si Ria ang unang natakot. Lino. Hindi iyon galing sa recorder. Nanggaling iyon sa likuran natin. Pag-ikot nila ng kamera, isang anino ang nakaluhod. Hawak nito ang isang laruan. Humihikbi. Nang i-zoom in ni Lino, lalong lumabo ang imahe at nang lumiwanag muli, wala na ang anino, pero naiwan sa sahig ang laruan na dati nasa isang sulok. Pinakakinatatakutan sa Diplomat Hotel ang Belfry. Ayon sa mga nakatira malapit, minsan daw ay tumutunog ito kahit wala namang gumagalaw. Habang papalapit sila sa hagdan, unti-unting lumalakas ang malabong tunog ng kampana. Hindi ito malakas, hindi rin sabay-sabay, hindi mekanikal, parang may taong nakatali ang kamay at pilit na hinahampas ang kampana. Dumikit ang fog sa mukha nila. Lumalalim ang hangin. Parang may sumisilip sa bawat butas ng pader. Nang marating nila ang dulo, nakita nila ang lumang kampana, kalawangin, nakasabit pa rin, pero walang tao rito. At doon na nagsimulang mag-record ang audio ni Marco ng kusa. Hindi kami nakatulog, hindi kami pinatulog, hindi kami makaalis. Boses iyon ng isang lalaki. May luha ang tono. At mula sa gilid nila, biglang may humawak sa balikat ni Ria. Isang dugo ang kamay. Nagkagulo silang tatlo na bagsak ang kamera. Nang pulutin ni Lino, umiikot ang frame at sa isang frame bago mag-black, may nakita siyang lalaking sundalong walang ulo na nakatayo sa likuran nila. Sa labas ng Belfry, nagtakbuhan sila. Pero nang tingnan ni Lino ang likuran, wala si Ria. Sumigaw sila. Tumawag. Umikot sa buong ikalawang palapag. Sa huling sulok ng pasilyo. Nakita nilang nakatayo si Ria. Nakatitig sa dingding. Hindi gumagalaw. Si Marco ang lumapit. Nang magharap sila, unti-unting bumaling si Ria. Maputla, lumutang ang buhok at may dugong tumutulo mula sa ilong. hawak nila ako. Ayaw nila akong paalisin. At bigla siyang nawalan ng malay. Kinabukasan, habang nasa hotel pa rin sila, sinuri ni Lino ang footage. Sa eksena, bago sila tumakbo, pababa mula sa Belfry, may nakuhang kakaibang feed. Isang babae, nakaputing bestida, nakatalikod. Nang humarap, walang mukha. Hawak ang isang kampana. At sa dulo ng clip, lumitaw sa screen ang kamay ng sundalo. Gumulong ang ulo nito sa sahig pero nakangiti pa rin. Nang magising si Ria, tumangis siya. Hindi raw niya maalala kung paano siya nawala. Ngunit ang sabi niya, Hindi ako nag-iisa doon sa dilim. May mga batang nakayakap sa akin. Tila ayaw nila akong paalisin. nagpasya silang umalis kaagad ng Baguio. Pero habang pa-downhill sila sa Dominican Hill Road, may lumabas sa likuran ng dashboard camera. Isang pare, nakaitim,
nakatingin sa kanila, nakaupo sa backseat. Nagblink ang kamera at nawala ito. Ilang linggo matapos ang pag-uwi nila sa Maynila, nakatanggap si Lino ng email mula sa isang local historian sa Baguio. May attachment itong lumang larawan, itim at puti. Mga madre, mga pari, at mga sundalong Hapon. Sa pinakadulo ng larawan, may babaeng nakaputi, nakatalikod. Ang caption ng historian, "Iyan si Elena, ang babaeng unang nawala dito." Sabi-sabi, hawak niya ang lahat ng sigaw sa Diplomat Hotel. Kung may nakita kayong babaeng nakaputi, marunong siyang magparamdam. Sa huling bahagi ng dokumentaryo, isinara ni Lino ang footage na hindi na niya ibinahagi kahit kailan. Isang eksena mula sa Belfry. Habang umiikot ang kamera, unti-unting lilitaw ang sundalong walang ulo. Sa huling segundo, nakatutok ito sa lente, nakangiti, at biglang tumunog ang kampana. Sa mismong oras ng playback, kahit nasa Maynila na sila, kahit walang kampana sa kanilang apartment, doon natapos ang dokumentaryo. Ngunit hindi ang kwento. Sapagkat sa Diplomat Hotel, ang oras ay hindi na tumatakbo at ang mga kaluluwang naiwan doon hindi pa rin natututong umalis.